Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy po ng ating series sa The Parables of the Lord Jesus, nasa second part na po tayo ng pagtalakay ng mga parables ng Panginoon. Natapos na po nating talakayin yung parables of the kingdom. Kahapon, sinimulan po natin yung parable of grace and salvation. At ang una po nating subject or parable on that series ay yung parable of the lost sheep. Ngayong araw naman na ito ay ating tatalakayin ang the parable of the lost coin. Tatlo po ang nakapaloob sa parable of grace and salvation. The parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the parable of the lost son or yung prodigal son. Bukas po, iyon ang ating tatalakayin. Kaya sa araw na ito, doon muna tayo sa pangalawa sa series ng parable of grace and salvation. Ito po ay ang the parable of the lost coin. Matatagpuan po ang pag-aaral na ito sa Luke chapter 15 verses 8 to 10. Napakaliit na mga talata, subalit katulad po ng parable of the lost sheep, meron po itong paalala sa bawat isa sa atin. Puntahan po natin ang mga talata. Or suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost coin." In the same way I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repent. Pagpalain nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Ang theme ng ating pag-aaral, katulad din ng ating tinalakay kahapon, ay ito. God initiates salvation, sinners do not seek Him first. Ito po ang malinaw na malinaw pagdating sa doktrina ng pagliligtas o yung tinatawag na soteriology or the doctrine of salvation. It is God who initiates our salvation. Kung sa ating mga sarili, ang Arminian at saka ang Reformed faith naniniwala naman na talagang ang Diyos ang nagliligtas. Kaya lang po sa Arminian faith o yung Arminianism, ang kanilang paniniwala dapat ay may kinalaman ng tao. May partisipasyon ng tao. Sa Arminian ay synergistic. Ano ibig sabihin? Kung hindi magdedesisyon ng tao, kung hindi sa pamamagitan ng pasya ng tao, hindi siya maliligtas. Hindi po ganon ang ating pangunawa sa mga nasa Reform camp, ang inyo pong lingkod, pagdating sa Doctrine of Salvation, na andun tayo sa paniniwalang Reform, na ang tao walang kinalaman. Ang Diyos ang siyang kumikilos para sa kaligtasan ng tao. Monergistic ang tawag doon. So doon pa lamang po sa paniniwalang iyon, talagang magkahiwalay ang paniniwala ng mga Armenian. Sino-sino po yung mga nasa Armenian camps? Yung mga nasa Armenian camps, mostly yung mga Pentecostal, yung mga charismatic, lahat halos ng mga nasa fellowship na tinatawag. O yung mga bagong sulpot na mga born again daw, mga full gospel daw, mga Armenians po yan. Kaya ito po'y mahalaga na tatanungin ninyo, huwag kayong sapi ng sapi sa simbahan. O yung basta nakita nyo, nakasulat, born again, Christians, or Pentecostal, charismatic, naku, mag-iingat po kayo kasi ang turo niyan mahalaga kasi kung ano'y tinuturo ng mga simbahang iyan, yan ang inyong matututunan at iyan ang inyong paniniwalaan when it comes to salvation. Ito po ang malinaw na itinuturo ng mga parable ng Panginoon. God initiates salvation. Sinners do not seek
Him first. Siguro maganda, tingnan muna natin ang ilang mga talata na nagbibigay ng pruweba na talagang ang Diyos at hindi tao ang humahanap. Simulan po natin sa sulat ni Paul sa mga taga-Roma. Romans chapter 3, ito po, God does not wait for sinners to find Him, He goes after them. In a world that often says, find God for yourself, Jesus is telling us a better story. God is telling, God finds us first. So, tingnan natin ang mga talata tungkol dito. Romans 3:10 to 11. Sulat ni Paul yan sa mga taga-Roma. Anong sabi ng Bible? None is righteous, no, not one. No one understand, no one seeks for God. Hindi naman nagsisinungaling si Pablo nang sinabi niya yan na wala namang naghahanap talaga sa Diyos. So anong ibig sabihin yan? The Bible explicitly says, fallen humanity does not seek God on its own. Kapatid, walang seeker. Wala po talagang maghahanap sa Diyos. Sino ang seeker? It will always be God. At ito po'y pinapatunayan ng Luke 19 verse 10. Ano sabi diyan? For the Son of Man came to seek and to save the lost. Wala po tayong mababasa sa Bible that the man, the fallen man, will come and seek God. It will always be God who came and to save the lost. Jesus defines His mission. Sa talatang ito, na-define kung ano ang misyon ng Panginoon. Ano yun? He seeks and the lost are passive. The lost doesn't even know that he is lost. Katulad po nung ating pag-aaral kahapon doon sa parable of the lost sheep. Ang isang naliligaw, ano pong kanyang sitwasyon? Sabi nga, ang tupa daw kapag naliligaw, hindi natatakbo eh. Manginginig na lang. No? And most of the time, not most of the time, all the time, this is the reality for a sinner. He will not seek God because of being lost. So, ito yung definition ni Jesus ng kanyang mission. He will seek. And the lost are just passive. Now, sa Old Testament, may binabanggit din sa aklat ni Ezekiel chapter 34 verse 11. Ano sabi ng Panginoon diyan? For thus says the Lord God, behold, I myself will search for my sheep, and I will seek them out. Sa Old at sa New Testament, maliwanag naman ang pagsasabi na ang Diyos ang siyang naghahanap ng kanyang mga tupa. God pictures Himself as the shepherd who actively searches for the wandering sinners. Amen? At ang Biblia sa Psalms 53, again sa Old Testament, ang sabi po, God looks down from heaven on the children of man to see if there are any who understand, who seek after God. Ang sabi ng Bible, they have all fallen away. Ito po yung sinasabi sa Romans 3:10 na nasusulat. Yan po yun. Diyan po kinote ni Paul ang Romans chapter 3 verse 10, 11. Para patunayan na sa Old Testament pa lang, dahil sa kasalanan ng tao, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakauunawa at walang humahanap sa Diyos. Mahirap po bang intindihin? So God searches and finds none seeking Him naturally. Naturally speaking, in the state of total depravity, in the state of being dead to sin, no man are enabled to seek after God. Ito yung doctrine of total depravity or the doctrine of total inability.
Sa tao, sa kanyang sarili, wala siyang kakayahang hanapin ang Diyos. So mga minamahal kong mga kapatid, one of the most comforting truths of the Christian faith is this: God does not wait for sinners to find Him. He goes after them. So in a world, gaya ng binanggit ko kanina, that says find God for yourself, Jesus tells a better story: God find us. So kaya dito po sa Luke chapter 15, it contains three parables: the lost sheep, the lost coin, and the prodigal son. All of these parables are spoken by the Lord Jesus Himself in response to religious leaders who grumbled because Jesus welcomed sinners. Nakikiupo siya sa mga makasalanan. In our passage, the parable of the lost coin reveals the heart of God towards those who are spiritually lost. Pag-aralan po natin ang context ng atin pong pag-aaral ngayon. At the beginning of Luke chapter 15, yung mga Pariseo at mga eskriba nagko-complain. Ang sabi nila, itong Jesus na ito, itong Mesiyas na ito na nagpapakilalang sugo ng Diyos, He receives sinners and He eats with them. That is their complaint. So Jesus respond, ang makikita po natin, lalaktawan ko na po ito, na ipaliwanag ko na. Sinners are spiritually dead. Dead people do not seek life. God initiates salvation by grace alone, and faith itself is a gift, not a human discovery of God. So yan. So Jesus respond with parables not to entertain, but to correct false theology. So itatama po ng Panginoon ang paniniwala ng mga Pariseo at mga eskriba. Bakit? Ano ba ang kanilang paniniwala? Yung mga religious leaders na ito believed sinners must clean themselves up before coming to God. Walang karapatan ang magnanakaw, walang karapatan ang maniningil ng buwis, walang karapatan ang mga immoral o kahit sinong makasalanan na makalapit sa Diyos. Kailangan muna nilang linisin ang kanilang mga sarili, kailangan munang maging matuwid bago sila makalapit sa Diyos. Iyan ang paniniwala ng mga Pariseo at ng mga eskriba. But Jesus teaches the opposite. God actively seeks those who are lost. Yung pagbabagong buhay ay epekto na ng kaligtasang ibinigay ng Panginoong Hesus. Yung kanilang pagbabagong buhay, kung dating bakla na hindi na bakla, tomboy na hindi na tomboy, magnanakaw ng flood control project at hindi na ngayon magnanakaw ng flood control project, ito po'y epekto na ng kaligtasan, hindi para maligtas. So the lost coin especially emphasizes divine initiative. Unlike the parable of the lost sheep, yung lost sheep gumagalaw. No? Kung tutuusin, come to think of it, if the sheep merong kapasidad na aksidenteng makabalik sa kanyang kawan, pwede pang mangyari dahil naglalakad siya eh. Pero yung lost coin na nahulog, anong possibility na automatic makabalik yon sa pitaka na kanyang pinanggalingan? Imposible lalo dahil ito'y wala namang buhay. Kaya dito, reiteration mga kapatid. Ito po'y elaboration and reiteration, no, ng Panginoon. Dinala niya sa extreme na kung inaakala ninyo na ang ginamit kong example sa unang parable ay tupa, na baka sakaling meron niyang matalinong tupa na makabalik sa kanyang kawan na hindi na kailangang hanapin ng pastol, eto ang second parable. Yun bang coin makakagulong sa kanyang pinanggalingang pitaka? It is very much impossible. Kaya nga,
Pagdating sa kaligtasan, katulad ng tanong ng mga alagad doon sa kwento ng rich young ruler, ang sabi ng mga alagad sa Panginoon, kung imposible at mas madali pa ang pumasok ang camel sa butas ng karayom para maligtas, sino ngayon ang maliligtas? So yung mga alagad mismo nagtatanong, wala talagang salvation. Kung ang pagbabasihan camel na papasok sa butas ng karayom. Kaya nga, si Jesus mismo ang sumagot at ang sabi ng Panginoon, sa tao, ito ay imposible. Subalit sa Diyos, all things are possible. Pagdating sa kaligtasan, posible lang ito sa Diyos. Sa tao, walang mangyayari. Amen po ba mga kapatid? So, the coin is lifeless, helpless, and passive, just like sinners apart from the grace of God. Amen? Now, puntahan po natin ang mga talata at simulan natin ang expository sermon tungkol dito. What is the condition of the coin? Kahapon, inatake natin yung parable of the lost sheep sa pagtalakay sa kondisyon ng tupa. Ngayon, tingnan natin yung kondisyon ng coin. Ang sabi, the coin is lost. Truly lost. Yan ang sinasabi ng Luke 15 verse 8. Pagkatapos niyang talakayin ang parable of the lost sheep, bigla, or suppose a woman, pag binanggit yung or, pagkukumpara yan Natapos na po niyan talakayin ang parable of the lost sheep, comparatively, isinunod niya ang parable of the lost coin. Inihalimbawa niya na ang isang babae merong 10 silver coins at nawala ang isa. Kung saan man nakalagay ito, sa pitaka, o sa bulsa, kung saan, nawala yung isa. Doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? Now, bago natin talakayin ng lubusan, tingnan muna natin ang kondisyon ng coin. What happened to the coin? So the coin is valuable because it belongs to her. Ang Panginoon, nung nawala ang tupa, napakahalaga nito. Kaya nga, iniwanan niya yung 99 Hinanap niya yung isa. Ganon ka-valuable ang tupa. And so it is with this coin. The woman valued the coin so much. Why? It belongs to her. At ang coin na ito, mahalaga na wala. Not misplaced, but gone. Kung na-misplace lang niya, may maaalala niya siguro, kalaunan, kung saan niya nailagay. Diba? Minsan naman, ganyan tayo. Kung kailan mo hinahanap, hindi mo matagpuan. Pag hindi mo na hinahanap, nun mo maaalala, dun mo nga lang pala nailagay. Pero ang kondisyon ng coin na ito, na ating pinag-uusapan, totally, truly lost. And ano pa ang kondisyon ng coin? No, inactive. It does nothing to be found. Walang pwedeng gawin ng coin, hindi siya pwedeng magtatalon para kumalansing, hindi siya pwedeng magpaikot-ikot para makita, wala siyang magagawa para siya matagpuan. Kaya comparatively to the parable of the lost sheep, yung lost sheep pwede pa na marinig sa malayo ng shepherd. Pwede siyang, ano tawag doon? Umiyak. Kambing yata yun, no? Ano ba ang tunog ng tupa? Ba! Parang gano'n, no? Ba! So pwede siyang humuni. But the coin, kaya nga dinala ng Panginoon sa extreme Kasi baka meron pang magrereklamo at baka meron pang mga ngatulan, hindi yan, tupa, pwede naman yang umiyak Pwede yan tumawag. Wala naman sinabi doon sa parable na yung tupa tumawag, na yung tupa umiyak, na yung tupa ay
may ginawa para siya matagpuan ng shepherd. Walang ganon sa parable na binanggit kahapon. Kaya dito, dinala na ng Panginoon sa extreme. Ikinumpara na niya ang kaligtasan sa isang nawawalang coin, walang kakayahan, patay, inactive, and thus nothing to be found. And this reflects the biblical teaching that sinners are just like this coin, is spiritually dead, not spiritually curious, o hindi humina lang, katulad nung paniniwala ng iba, na humina lang yung kanilang spiritual na kalagayan. Hindi. Totally dead like this coin. Kung hindi hahanapin, kung hindi ang shepherd ang mag-i-initiate, kung hindi ang babaeng ito ang maghahanap, mananatiling ligaw, mananatiling nawawala ang coin na ito. Amen? Romans 3:10-11, again, none is righteous, no, not one, no one seeks God. Now, tingnan natin ang action ng babae. The condition of the coin, truly lost. The action of the woman, diligently and intentional. Luke 15:18. Or suppose a woman has 10 silver coin and loses one, doesn't she light a lamp, sweep the house, and search carefully? Notice the action of this woman. Her actions, she light a lamp, she sweeps the house, she searches carefully until she finds it. Mga kapatid, yan ay paglalarawan sa pursuing grace of God. God is the one seeking. Salvation begins not with human desire, not with human initiative. It will always start with God's divine initiative. Ano nga sabi ng 1 John 4:19? Kaya lang naman tayo umibig kasi nauna siyang umibig sa atin. Ganon din naman sa salvation. Kaya tayo nanampalataya kasi iginawad niya yung pananampalataya sa atin. Just like that 1 John 4:19, we learn how to love because He first loved us. Amen? Kaya mga kapatid, kung ang pastor mo nagtuturo na tayo humahanap sa Diyos, ikaw ang nag-initiate ng yung salvation, may malaking problema yung pastor pagdating sa doktrina ng salvation. Kaya pag sinabi ng pastor na may partisipasyon tayo, hindi naniniwala sa doctrine of election, nako, delikado kayo dyan. Puro kwento lang yan. At yung mga kwento niyan, walang kwenta. Dadaanin na lang kayo sa mga araw-araw na kwentong walang kwenta pero walang doktrina at walang theology. Walang pong mararating ang ganyang klase ng mga pagtuturo. Ngayon, ano naging resulta ng aksyon ng babaeng ito? There will be joy of the recovery, a celebration. Mababasa po natin yan sa Luke chapter 15 verse 9. Hindi 99. 9 lang po. Napindot, nadoble. Luke 15 verse 9. And when she finds it, she calls her friend and neighbor. So, itama na nga ho natin yan. Baka kayo ay magkamali pa. Ayan. Baka ma-screenshot pa yan eh. Sabihin, mali yung verse eh. Ayan. So, ang sabi po dyan, and when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost coin. So, dito po, grace does not end with finding. Grace ends in joy. Yung pagkatagpo, hindi natatapos doon ang paghahanap. Mga kapatid, nung natagpuan,
dinala ng pagkatagpo ang babaeng ito sa matinding kaligayahan. Tandaan, God does not save reluctantly. Heaven celebrates redemption. Ang langit ay nagagala. Kaya sa Luke 15:10, ano po ang sabi? The heavenly reality, God rejoices. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repent. Ito rin ang sinabi sa parable of the lost sheep. Sa pagbalik ng tupa, may kagalakan sa langit. Yan po ang paliwanag ng Panginoon. Repentance itself is a gift of grace, the fruit of God's searching love. And heaven rejoices not because sinners are impressive, not because sinners able to find God. Kaya pag dumating tayo sa punto kung sakasakali, natatayo tayo sa pintuan ng langit at kung sakasakali nga, halimbawa lang to, tatanungin ka, ba't ka papasok sa kaharian ng langit? At sumagot ka na, kasi hinanap ko si Lord. Kasi nag-aral ako, nagpabautismo ako, umattend ako sa isang church na reform, o kung ano-ano pa man. Kapag ito'y because of you, you look somebody impressive, you will not enter the kingdom of heaven because of that. The answer will always be, Jesus found me. And I will enter heaven because of what He did. Nothing on me. Amen? Now, let us go to some biblical example of the pursuing grace of God. Punta tayo sa lumang tipan. Sino ang humanap? Si Adan, si Eva, o ang Diyos? Nang nagkasala ang tao, Genesis 3:9, ang sabi ng Diyos, "Where are you, Adam?" It is God who sought them after the fall. Man will not seek God. Si Moses, God called him while he was tending sheep, not seeking God. Para palayain ang bansang Israel, hindi si Moses ang nagpresenta sa Diyos. Hindi si Moses ang humanap sa Diyos. Ang Diyos ang tumawag kay Moses. Si David, God chose the youngest overlooked shepherd. 1 Samuel chapter 16. Kay Paul, Christ pursued him on the road to Damascus, Acts chapter 9. At sa Acts chapter 16 verse 4, si Lydia, the Lord opened her heart to respond. Sa bawat kaso na ito, mga kapatid, isa lang ang totoo. God moved first. Amen? Bago ang tao'y makatugon sa pag-ibig ng Diyos, ang Diyos muna ang naggawad ng kanyang pag-ibig. Kaya totoong-totoo ang 1 John 4:19, we love because He first loved us. Tumugon kayo dahil una, inakap na kayo ng Diyos. Una ang Diyos. Amen? Kaya kung anumang pagbabago, kung anumang pagpapakabanal ang nangyayari sa buhay natin ngayon, hindi para tayo ay maligtas, kundi ito ay bunga na ng ating kaligtasan. Let me illustrate this. Here is one illustration. Imagine losing a valuable ring inside your home. Anong gagawin mo? You do not sit and hope it rolls back to you. That will not happen. So anong una mong gagawin? You will turn on the lights. You will move furniture. You will sweep every corner. Why? Because that ring matters to you. Amen? And so it is with God. You are not saved because you search hard enough, but because God
love deeply enough to search for you. Amen po ba mga kapatid? So narito po ang ilang doctrinal emphasis. Doktrina po ito ng Reform. This parable supports the biblical truth of the total depravity. The coin cannot find itself. Doktrina po ito ng effectual call. God's search succeeds. Magtatagumpay ang paghahanap ng Diyos kasi ang pagparito ni Jesus para ibigay ang kanyang buhay sa krus ay determined at tiyak kung kanino niya ito ibinigay. At makikita rin natin dito ang doctrine of sovereign grace, salvation is of the Lord. Yan ang sinasabi ng Psalms 3:8, salvation belongs to the Lord. Amen? So hindi po masyadong mahaba ang parable na ito, kaya yun lang naman ang gustong ituro, wala na akong maidadagdag dyan. Kaya kung hindi nyo naintindihan, gusto ko pong ipaunawa, konektado yan sa ating pinag-aralan kahapon, panoorin nyo to, panoorin nyo yung kahapon, isunod nyo ito para magkaroon kayo ng mas malinaw na pangunawa. At kung hindi pa rin malinaw, meron pa bukas, kapareho ding parable nito. No? Halos pare-pareho yan. Ang tawag po dyan, sa series na ating ginagawa, The Parable of Grace and Salvation. The Lost Sheep, The Lost Coin, at tomorrow, The Lost Son, o yung The Prodigal Son. Now, let us go for some reflection questions. 1. Do you see yourself as someone who found God or someone whom God found? Diyan madedetermine kung anong doktrina mo. Ikaw ba nakatagpo sa Diyos o Diyos ang nakatagpo sa iyo? Pakisagot. Pangalawa, how does this parable humble human pride in salvation? Papaano tayo ibinababa, ginagawang mapagkumbaba tungkol sa ating kaligtasan? Huwag po tayong tumulad sa mga Armenian na ubod ng yayabang. Sasabihin nila ang mga Reform ang yayabang. Pinagmamalaki na sila ay mga ligtas na alam na ng Diyos ang kanilang kaligtasan dahil pinili sila ng Diyos. Mas mayabang ho yung mga taong nagsasabing sila ay may ginawa para sila ay maligtas. Kesa doon sa mga nasa Reform position na wala kaming ginawa. Ang Diyos ang nakatagpo sa amin. Hindi kami ang nakatagpo sa Diyos. Sino mas mayabang doon sa dalawa? Yung kayabangan na kaya siya naligtas dahil tinanggap ko nanampalataya ako Samantalang ang realidad naman, yung pananampalatayang meron siya, bigay ng Diyos yun At kaya ka lang nanampalataya kasi binuhay ka na Kung hindi ka binuhay, hindi ka mananampalataya. You will not see God in your totally depraved situation. Mahirap bang unawain mga kapatid o talagang hindi lang maiintindihan ng mga taong patay ang mga turong ito? Pangatlo, does your heart reflect God's joy over repentant sinners? Nagagalak ba tayo kapag may isang bakla, may isang flood control project, corrupt politicians na nagbalik loob sa Diyos? No, yung si Rendon Labador, kilala niyo po yun? Isang pasaway na vlogger din yun, si Rendon Labador. Lahat binabanata nun sa social media. Noong isang araw nakita ko, dumadalo na po siya sa CCF. Nagpapatotoo na po siya. At meron na po siyang pagbabagong nangyari. Tanong, si Rendon Labador ba ang kumilo sa kanyang sarili para mangyari yon? Hindi. Tawag nga natin doon, aba, himala. Kasi nga po, Diyos lang ang may kakayahang gumawa nun. Pangapat, are you patient and gracious toward those still lost, knowing God once pursued you? So another pastoral application para sa mga mananampalataya. Anong dapat gawin? Rest in grace, your salvation is secure because it began with God. If you are unbelievers, if you sense conviction today, it is not coincidence. It is grace pursuing you.
Kung ikay hindi mananampalataya and then all of a sudden, bigla ka nagkaroon ng conviction. Aba, hindi dahil sa iyo yan. Yan ay biyaya ng Diyos na tagpuan ka na. Para sa simbahan, reflect the heart of God, welcoming, patient, and joyful over repentance. Tayo po'y manalangin. We thank you, O Sovereign Lord, that you, when we are lost, helpless, unable to seek you, you came searching for us. Thank you for the grace that pursues, finds, and restores. May you humble our hearts, may you deepen our gratitude, and may you shape us, O Lord, to rejoice over sinners who repent. May our church, the Winnipeg Unida Christian Church, the Unida Christian Churches of Canada, reflect your heart, and may our lives proclaim that salvation belongs to you alone. We give you all the glory, all the praises, in Jesus' name. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel po, mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.